guys! Welcome to another vlog. So, ito nga pala, bumili ako ng bagong helmet. So, ito yung HJCI 71 na Fabio Quartararo Edition. So, actually, medyo matagal ko na siyang nabili. Siguro mga 3 or 4 weeks ago. Nakailang rides na rin kami sa Marilaki gamit to. Okay din yan para matesting ko muna siya before mabigay ko yung overall comment ko or overview about the helmet. So, yung nagustuhan ko talaga dito is aesthetic. Kung mapapansin nyo, yung pinaka-dominant color niya talaga is black. Tapos may mga, I think, red neon to. So, medyo malapit na siya sa orange eh. Pero, ayun, for the background, ito yung previous helmet ko, yung Rook. Wala namang pangit sa kanya. Pero, syempre, mas maganda kung may palit-palitan na rin tayo. So, ayun, naisip ko bumili na rin ako ng helmet. So, ito, ginagamit ko pa rin siya every now and then. Kapag may mga malalapit lang ako na destination para sa mga rides, ganun, ginagamit ko pa rin siya. So, trusty old friend, Rook helmet. Features, padding. Yung nagustuhan ko talaga dito is yung padding niya, sobrang high quality. Sorry pala guys, meron ng intercom, tapos meron na siyang chin mount. Kasi yun nga, ginamit ko na siya sa Marilaki. So, ayun, balik tayo. So, ayun, may sobrang good yung quality ng padding niya. Tapos may mga leather siya dito. Tapos sobrang lambot. So, ito talaga yung nagustuhan ko dito, yung padding. Kasi sobrang high quality talaga. Tapos, meron din siyang adjustable sun visor. So, iangat ko lang yung visor niya. Tapos, kapag pinihit natin dito sa may left side, may bababa na siya. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang sun visor. Medyo flexible siya kasi, ayun, since yung visor niya is clear, kapag masilaw ka, pwede mo lang ibaba yung sun visor. Parang ganito. Siyempre, pwede mo pa rin close yung visor kapag nakababa yung sun visor. Yan, yung mga main na nagustuhan ko sa kanya. May kasama na rin siyang pin lock. So, ito, yung pin lock, kapag binili mo siya separate, nasa 1,800 siya. So, ito kapag binili mo yung helmet, freebie na siya. And then next, yung mga exhaust. So, meron siya sa taas ng ulo and then sa may chin. So, ito yung mechanism niya. Yan. Kung maridinig nyo, medyo quality rin talaga yung mga mechanism niya. Hindi lang siya yung basta tunog plastic. Tapos ito, up and down. Yan, open, tsaka close. So, ayun. I-testing natin yan later on. Mag-i-insert na ako na video or mag-test ride tayo mamaya. So, ayun. Next, syempre hindi lang pwede aesthetic tsaka mga features. Siyempre, kailangan din siya, safe din. Yung certification nito is ECAR 2206. So, I think ito yung pinaka-latest na certification. Ang alam ko yung, for example, itong Rook, yung certification niya lang is R2205. Ang alam ko, around 20 years na yung certification na yun eh. So, ito, refreshed siya. And then, medyo dynamic na rin yung testing niya. Hindi na siya yung parang ilang point lang yung parang tinetest para sa certification. So itong R2206 medyo dynamic na siya. So ayun, meron din siyang ibang certification pero hindi naka-familiar. Pero ang importante lang naman talaga dito is yung ECE R2206 kasi yun yung international standards for the helmets. Tara, testing natin siya siguro later. Sige, yun na muna guys. Bye-bye! Yo guys, hello. So ito na yung HJCI 71 natin na Fabio Quartararo Edition. So ayun, yung features nito, yung pinakagusto ko talaga dito is yung padding niya. Sobrang comfortable talaga, sobra. Nung una akala ko medyo masikip siya since medyo makapal yung padding niya. Buti na lang hindi. Saktong-sakto. Sa kasi, sa Rook naka XL ako, pero dito naka double XL ako. So, okay naman. Sakto lang naman. Kasi, meron akong mga equipments for vlogging like yung mga wires, yung intercom. So, nag-upsize ako. Naisip ako mag-upsize. So, okay naman. Okay naman yung kinalabasan. Next is yung vents niya. So, dito yung vents niya sa may chin. Tsaka sa may taas ng ulo. Ito. Ayan. So, i-close ko ulit. Yeah. Yung nagustuhan ko rin talaga sa vents niya, sobrang high quality ng mga mechanism. Mararamdaman mo na hindi talaga cheaply made. Kasi parang siya parang
para siyang ano man tawag doon, yung spring loaded. Kapag konti lang yung push mo, tutuloy na siya, magsasnap na siya. So ayun, para sa akin sobrang ano talaga niya, quality built na mechanism. Tsaka ayun, yung effect niya talaga effective. Yung vents niya sa chin tsaka sa taas ng ulo, kasi dati sa Rook pinagpapawisan pa ako kasi may vents din yan sa may noo. Pero pinagpapawisan pa rin talaga ako pero dito hindi na masyado. Sa traffic na lang, syempre given na rin naman yun. Pero ayun, sobrang effective. Goods. Yung next siguro yung dual visor niya. So check nyo to guys, yung with noise niya. Ayan, nakabukas yan yung visor ko. Tapos maya ika-close ko. Medyo mabagal kasi yung takbo natin ngayon, nasa 50 lang eh. Pero ito, ika-close ko na siya. So ayan, so sana medyo feel yung difference ng with noise. Pero sobrang sealed talaga ng helmet kapag naka-close ng visor. Tapos yung next, yung dual visor niya. So wait, open ko lang ulit. Kasi baba ko lang ulit dito. Yan. So ito yung isa sa pinaka gusto ko sa kanya. Kasi medyo versatile na yung helmet. Kasi yung ano natin, yung main visor, clear lang siya yung kasama sa mismong pagbili mo. Pero itong sun visor natin, tinted na siya. So ayun, hindi na tayo basta-basta masisilaw. So angat ko lang ulit. Okay. Baba ko yung visor. Pero pwede rin sila open sabay syempre. Tsaka maganda rin dito, pwede nakasalamin ako, 'di ba? So compatible pa rin siya. So ayan, makikita mo dito. So ayun, ano pa ba? Siguro yung overall build quality niya talaga sobrang ganda. Wala akong masabi dito. Well, unang-una, sobrang sealed ng helmet kapag kailangan mo. For example, ito ngayon nagba-vlogging ako. Sana wala kayong maririnig na wind noise, 'di ba? So ayun, sobrang effective niya sa part na yun. Wala talaga kayong maririnig na wind noise. Tapos yung overall mechanisms niya talaga, as in yung mga vents, yung sabi ko kanina, yung parang nag-auto-click din lang siya. Tapos yung tunog ng mismong pag tinatagal mo, sobrang premium yung tunog. Hindi siya yung parang tunog plastic na maluwag, na parang clunky. So ito, sealed talaga yung tunog niya. So try natin ngayon. Ewan ko kung rinig sa camera, pero ito, for example, isasarado ko. Ayan, sana narinig yung pagiging premium ng mechanism niya. Next, ano pa ba? Siguro yung paint niya, yung overall aesthetic niya, yung pagka-pintura sa kanya. Actually hindi ko lang kung pintura to, pero ayun, yung mismong aesthetic niya, sobrang ganda, sobrang refined talaga. Sobrang pinag-isipan. So ayun, yun lang naman yung gusto kong sabihin sa helmet na to. Hindi naman to in-depth na review talaga. So yun guys, yun lang naman. Next time ulit. So sa mga nag-subscribe ng mga nakaraang linggo, sobrang dami nyo. So thank you sa mga nagko-comment din, sa mga overall support. So thank you guys. Ingat lang lagi sa biyahe, tapos chill lang. Bye bye guys, next time ulit.